Magandang araw! Welcome sa Values Education 7. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya, at kapwa upang malinang ang pagiging magalang. Para sa layuning pampagkatuto ngayong linggo, nakikilala na ang dignidad ng tao ay ang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. At ang lilinanging pagpapahalaga ay ang pagiging magalang. Upang balikan ang ating nakaraang aralin, idugtong ang mga salitang may kaugnayan sa isip at kilos-loob. Ano ang iyong basihan ng paggalang? Ang paggalang ay ang pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao. Ano naman ang dignidad? Ang dignidad ay mula sa salitang Latin na dignitas na nangangahulugang halaga o kahalagahan. Nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang mga tao. Ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto dahil sa kanilang estado. Bawat buhay ang tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR, ito ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao ng United Nations. Nagbigay ito ng panibagong konsepto ng dignidad. Sinasabi sa Artikulo 1, ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Dito, ipinapahayag na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri, o iba pang pribilehiyo ng isang tao. Ito ay likas na taglay ng bawat individual mula sa pagkapanganak. Ayon kay Attorney Jacqueline Ann de Guia, tagapagsalita ng CHR, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang kasarian, ekonomikong kalagayan o relihiyon o politikal na pananaw, ay nabibigyan ng sapat na proteksyon laban sa kawalang katarungan at mga paglabag sa dignidad ng tao. Ayon sa pag-aaral ni Brady na The Evolution of Human Dignity in Catholic Morality, ang dignidad ayon kay Santo Tomas de Aquino ay ang halaga ng isang bagay na hindi lamang batay sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan. Ang dignidad ay maaaring mapaunlad para sa ating sarili, kapwa, at sa pamilya. Sa pag-unlad ng sariling dignidad, na ipapakita ang pag-unawa at pagtanggap sa ating sarili bilang mga individual. Natatanggap ang ating mga kakayahan at kahinaan, at nakakapagpasya na magpakabuti nang hindi naaapektuhan ang dignidad ng iba. Ang pagkilala naman sa dignidad ng pamilya ay nagpapakita ng pagbibigay halaga at paggalang sa bawat miyembro ng ating pamilya. Nagbibigay ng pagmamahal, suporta, at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Nirerespeto at tinatanggap ang bawat isa sa ating pamilya. Ang pagkilala sa dignidad ng kapwa ay nagpapahayag ng pantay na pagtingin sa bawat isa, paggalang, pagtanggap, at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.
Sa ganitong paraan, lumalago ang samahan at nagkakaroon ng mas maunlad at makatarungang lipunan. Sa madaling salita, ang dignidad ay dapat nalikas sa bawat tao. Ito ay hindi isang bagay na kailangang ibigay o magmula sa iba, kundi isang katangiang taglay ng bawat isa bilang tao. Bilang unang gawain, basahin ng mabuti ang mga sitwasyon at suriin kung ang bawat tao sa bawat sitwasyon ay nagpakita ng paggalang o hindi paggalang sa dignidad ng sarili at ng kapwa. Pagkatapos, ilagay ang mga kasagutan sa chart. Una, si Venus ang pinakamagandang mag-aaral sa ibaitang pito at naging katunggaling mo siya sa tagisan ng talino sa edukasyon sa pagpapakatao noong kayo ay nasa ika-6 na baitang. Sa kasamaang palad, natalo ka. Nagkataon na sabay kayo pumasok sa palikuran at biglang nagsarado ang kanyang pintuan at nakulong siya sa loob ng banyo. Narinig mo ang paghingi niya ng tulong, ngunit naging bingi ka at hindi mo siya tinulungan para makaganti ka. Pangalawa, habang tumatawid si Daisy, nakasabay niya ang isang batang pilay na papasok din sa paaralan. Bigla itong tumba dahil di niya napansin na lubak ang kanyang dinadaanan. Tinulungan niya itong tumayo at dinala sa poso para mahugasan ang putik sa kanyang kamay at damit. Pangatlo, dumadalo si Annalise. Pangatlo, dumadalo si Annalisa sa taunang pagtitipon nilang magkaklase noong elementarya. Ngunit hindi siya nakadalo dahil nahiya siya at wala siyang trabaho. Nagpasya siyang itigil ang pagiging nurse para alagaan ang kanyang may sakit na nanay. Para sa mga pamprosesong tanong, una, kung ikaw ang nasa katayuan ng iyong kapwa, ano ang magiging damdamin mo kung hindi iginagalang ang iyong dignidad? Paliwanag. Ikalawa, bakit mahalagang makatanggap ka ng paggalang mula sa iyong kapwa? Para sa ikalawang gawain, ito ay may titulong Dignity Collage. Maghanap ng mga larawan o mga salita mula sa magazine, dyaryo, o online ng mga imahe na nagpapakita ng mga bagay na nag-uugnay sa dignidad, paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. Maaaring ito ay mga larawan ng mga tao na nagpapakita ng dignidad, mga magandang sitwasyon ng pamilya, o mga larawan ng mga aktibidad na nagpapakita ng paggalang at pag-unawa sa iba. Sa isang 1/8 na illustration board, bumuo na isang collage na nagpapakita ng konsepto ng dignidad bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. Maaaring ayusin ang mga larawan sa paraang nagpapakita ng pagkakaugnay at pagkamalikhain. Ito ang mga pamantayan sa pagbibigay ng puntos. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.